Alam mo ba na yung store na pinapasukan mo para bumili ng screwdriver? Pero paglabas mo ay may dala ka ng extension cord, baso, walis, na para bang nabudol ka sa loob ng store? Yes, I am talking about Mr. DIY, na halos nagkalat na ngayon ang branches nationwide. Mapapaisip ka na lang talaga, sino ba ang may-ari nito? Bakit naging sobrang bilis ang pagkay? Una sa lahat, hindi Pinoy ang may-ari ng Mr. DIY. Ito ay galing sa bansang Malaysia. Bago naging dambuhalang retail brand ang Mr. DIY, nagsimula lang siya bilang maliit na hardware store sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2005. Ang founder nito ay si Tan Yu Ye. Ayon sa kanya, may narealize siyang isang bagay at yun ang kanyang sikreto kung bakit lumaki ang Mr. DIY. Ayon sa kanya, bentahan mo lang daw ang tao ng sangkatutak na bagay na akala niya hindi niya kailangan pero mabubudol siya. At yun, effective nga. Pumasok ang Mr. DIY sa Pilipinas noong 2018 with its first store in Balagtas, Bulacan. At grabe ang naging expansion. In less than 6 years, umabot na sila sa 500 stores in the Philippines. Then by September 2025, nag-celebrate sila ng 800 store sa Vista Mall Taguig. At sa latest official Philippine site nila, nakalagay na 1,000 plus stores na throughout the Philippines. Grabe no, kung iisipin mo, 2018 lang sila nagsimula dito sa Pilipinas. Pero ngayon, mahigit 1,000 na ang stores nila. Ang isa sa matalino nilang strategies, hindi nila kailangan maging pinaka-sosyal na tindahan. Kailangan lang nilang maging pinaka-accessible. Kasi kapag kailangan mo ng extension cord, adhesive hook, storage box, at random na gamit sa bahay, hindi mo gustong mag-travel ng malayo para bumili nito. Gugustuhin mo malapit, mura, maraming choices, at yun ang pinoprovide ng Mr. DIY sa tao. In fact, sa Pilipinas, sinasabi ng official site nila na may around 18,000 types of products ang Mr. DIY. Imaginein mo yon, pumasok ka para bumili ng tape tapos bigla kang napapaisip, Uy, kailangan ko pala ng extension cord. Uy, mura yung tumbler. Uy, may panglinis ng CR. hanggang sa pagdating mo sa cashier, ikaw na mismo ang may tanong sa sarili mo. Naku, bakit ang dami kong dala? Pero yun ang genius ng Mr. DIY. Hindi ka nila pinipilit bumili. Pinapalibutan ka lang nila ng mga bagay na mukhang useful, mura at madaling i-justify. Parang every aisle may bumubulong. Baka kailangan mo to. Sipin mo yan, no? Yung mga screwdriver, basahan, laruan, at random home items, kapag pinagsama-sama sa libo-libong branches at milyong-milyong transactions, nagiging multi-billion business. Doon mo makikita, hindi kailangang super mahal ang product para kumita ng malaki. Minsan, ang tunay na power ay volume. Mura ang item, pero maraming bumibili. Araw-araw at paulit-ulit. That is retail magic.